Tinataas ko yung paa ko eh. So, share ko lang yung stories na sa biyaya ng Panginoon Diyos. Salamat lang sa mga problema dumating sa buhay namin. Especially yung pagkaka-aksidente ni Mama sa buhay ko. By April 7, graduation day ng aking anak. Kaganapin niya sa Lucena City. So, graduate siya ng grade 12. So, sabi ko nga sa sarili ko, makatapos lang yung anak ko ng high school, may plano na talaga akong mag-abroad. Yung goal ko talaga sa buhay ko ay magkaroon ako ng sarili kong bahay at lote. Makabili ng sasakyan. Siyempre yung panghanap buhay. Saka ako naman, magbi-business naman talaga ako eh. Nag-aral ako ng farming dito sa Pilipinas, dito sa Quezon Province. Nakatatlong certificate na ako. Unang-una yung organic agriculture, and yung crop, second naman yung agro and trep, and then yung crops production. Yung isa na lang yung hinintay ko, yung sa palay. Ako talaga, since nung bata pa ako, nanonood ako ng mga Bayuman, mga pelikulang mga moving Japanese. Talagang noon pa naman gusto ko na talaga magkaroon ako ng pagkakataon na makapunta sa abroad talaga, sa Japan. Especially, talagang yun talaga yung destination ng gustong gusto ko talaga. Since nung bata pa ako, elementary, nag-grade school ako, yun talaga yung gustong gusto ko. Pero syempre dumating yung time na nagkaasawa ako, wala sa plano, nagkaroon ako ng anak. And hindi ko sinasabing perfect na tao ako bilang isang ama. At hindi rin naman ako perfectong tao bilang isang anak ni Mama. So, nag-aaral naman talaga ako. Hindi ako katalinuhan, hindi ako matalino, pero pag-aaral, nagsikap ako mag-aral talaga. So ito na nga yung chance na taong ito, 2026, Year of the Horse. Kung di ako nagkakamali, kung mali naman ako, edi pwede naman ako i-correct. Talagang buo na yung goal ko sa buhay ko, na yun talaga yung plano ko. And syempre, uunahin ko muna yung, kasi kung alalahanin ko talaga yung mga pinaghirapan ko, tiniis ko, yung syempre yung pakikisama sa tao, and yung mga pinagdaanan kong hirap. Hindi biro yung pinagdaanan ko, especially yung ito na nga, yung sumakabilang buhay si Papa, nawala siya sa buhay namin, yung mga pinagsisikap ni Papa, yung siyempre yung pamilya namin, walang naipon. Ito, marami kami pinagdadaanan, kung kanino kami nangingi ng sa mga kapatid ni Mama para lang pantustos dun sa sa kanyang karamdaman, yung kanyang sakit. So baon na baon kami sa pera, sa utang, especially kami nagbabayad kami ng renta ng bahay, pagkain, tubig. Hindi rin naman kami magkakasundo magkakapatid. So, pero sa lahat na yun, salamat na lang sa mga nangyayari. Marami din ako natutunan dito, mga paghihirap, mga pagsubok, hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral, hanggang sa sinikap ko talaga. So, yun talaga yung plano ko talaga. Kahit dami ko na pinanood ng video, yung mga country na talagang, yung mga Japan, Korea, New Zealand, Iceland, yung mga ganun mga abroad ba talaga, na mga country talagang kumukuha ng mga trabahador. Especially, iba-ibang mga industry yon. So, food processing, ang hirap pala nun. Pinapanood kong experience nila. Marami kasing kwento sa YouTube na magaganda yung pinapakita. Marami din namang videos na yung mga sobrang paghihirap nila. Nasa abroad sila, hindi basta yung trabahong kalabaw talaga. Especially yung makakaranas ka ng pambubuli, kapwa Pilipino mo pa. And then, ganoon din yung talagang overtime. Yun din talagang ganoon eh. Ako, iba naman yung industry na naging trabaho sa Pilipinas eh. Siyempre, sa computer naman talaga ako.
And then nakapagtrabaho nga ako sa private school, hindi rin naman ako nagtagal. Pero ngayon, siyempre sa dami ng mga pinagdaanang hirap, ako talaga sisikapin ko talagang mapabuti ako at saka marating ko yung talagang goal ko sa buhay. Kasi ang hirap nung wala kang bahay. Dito nga, marami na kami tinirang bahay ng nanay ko. Nakikitira lang ako sa nanay ko pero hindi rin ako nakakabayad, hindi rin ako nakakatulong. Minsan meron, minsan hindi. Pagbigay pero biruin mo yung tiniran namin, natulo yung tubig, yung ulan galing sa loob, galing sa yero, tapos babaksak sa yero, galing sa loob. Yun, tapos lagi kami nagsasahod ng timba, yung lababo, sasahod mo ng timba dahil sira yung nakikiigib pag naulan, nabagyo, tapos yung CR, apat na timba bago lumubog yung dumi. Marami kami pinagdaan ng hirap. Kaya yung goal ko talaga, kung kalooban ng Diyos para makarating ako sa bansang yon, isang beses kang mabigo, pangalawa, talagang hindi ako titigil. Kasi yun na talaga yung plano ko sa buhay. Ang hirap pero dito naman sa Pilipinas, kung kaya mo talagang, meron talagang negosyo, pwede rin naman talaga kahit di na mag-abroad. Iba kasi, ibig mo yung mga ibang bansa, mga Koreano, mga Japan, Australiano, mga Chinese dito nagninegosyo So talagang wala lang talagang kapital. And yan, nagkaroon nga ako ng trabaho sa private school, hindi ako tumagal. Nag-resign din ako. So wala din akong sabi nga, ang pagsisisi nasa huli Pero salamat lang sa mga nangyari sa buhay ko na nagsisiman ako, wala na magagawa, and then tuloy pa rin. Yung siguro may purpose naman yung pag-resign ko doon. Siguro kung hindi ako nagtagal doon, baka nakaaway ko din yung naging katrabaho ko. Baka yun, hindi rin maganda yung naging way kasi yun siguro yung parang ko para umalis ako doon para yun. And may purpose naman yun. So, nung nawala naman ako sa trabaho, naging dancer naman ang trabaho ko, naging mascot. Pinagpatuloy ko pa rin yung pagiging freelancer computer technician ko. Pangatlo, nag-scholar na ako para may allowance ako. And yun, yung mga ginagawa ko pa rin, service. So, tiyaga talaga. Di-deliver ako ng mga fertilizer. So, dagdag income ko rin yun. So, yun lang naman. And yung goal ko talaga, makapag-travel abroad talaga trabaho talaga para makabili talaga ng bahay at lote. Kasi gusto ko rin talagang makapagpundar ako ng ganun para may sarili na akong tahanan. Especially kung mahaba pang buhay ni mama, mabigyan ko naman siya ng yung bang maranasan naman niya maging i-celebrate yung buhay niya. And especially papasalamat din ako sa kapatid ko si Maripe. Kasi isang moment na naging masaya din kami pamilya namin nung panahon na December yun Tapos, hindi pala, nagkaroon siya ng pera na malaki. Hindi ko yata parang nanalo yata sa online sugal yun or whatever. Kasi binili niya damit yung kapatid kong si Topper, binigyan din yata ako, binigyan din akong damit, yung may kwelyo. Tapos, nagpakain si Maripe dun sa nanay ko, lahat kami. Isa lang hindi sumama. Dalawa. Yung isa, tinawagan. Yung isa naman, yung sumunod sa akin, yung pasaway. Ayun. So, at least naging masaya din yung pamilya namin. And then, yung moment na naging birthday ni Topper, nagkaroon kami ng family photo, pero wala na si Papa, patay na siya. Marami din moment na naging masaya din kami kahit papaano. Hindi kami family oriented and kulang kami sa pagkakaisa, yung hindi kami ng nanay ko. So, kaya watak-watak kami and iba kami ng ugali. Pero salamat din sa pamilya ko, sila mama, sila papa, and especially yung mga kapatid ko din, kahit papaano. Pamilya din talaga Hindi mo din may tatanggi na talagang may ganun talaga sa pamilya. Merong pasaway, merong
pabigat, merong So, at yun yung araw na loobin ng Diyos na may marating talaga ako. And unahin nga ang Panginoon Diyos sa lahat. Kasi kung wala ang Panginoon Diyos, ang hirap talagang ang hirap pag wala ka sa Panginoon. Talagang naniniwala talaga ako. So, syempre, lakas ng loob, tibay ng dibdib, at saka, huwag kalimutan ng Panginoon Diyos talaga, si Lord God. And then, siguro, kung wala din ako kay Lord God, siguro, bumigay na rin ako sa dami kong mga problema sa buhay, especially, nabigo sa pag-ibig, pangalawa, umalis sa trabaho, tapos yung pangarap ko, hindi ko rin naman maabot-abot. And yung sumunod pa dun yung pag-aaral ko na hindi pa rin ako tapos, pero hanggang testa lang talaga. Pero proud ako as a TESDA scholar. Talagang, siyempre yung mga naging kaibigan ko, especially may-ari ng shop, may-ari ng upuan, na nakikikain ako, nakikitulog, nakikicharge, yun. Lahat-lahat na. Hindi ko man bibigay sa kanya yung servisyo na pwede kong gawin sa kanya, tulad ng paglilinis ng bahay, paglilinis, ano lang talagang kaya kong gawin. Kasi yung time na na-aksidente sa talagang may mga pagkakataon talaga, yun lang kaya kong gawin, magwalis, po ng tubig. So, thank you talaga sa kanya sa unawa. Hindi siya nagsasawa sa akin. Sawan-sawa naman talaga, pero walang magawa eh. Siyempre, naging kaibigan na rin. So, hindi naman ako iba sa kanya, and hindi naman ako parang turing na rin talaga sa akin, kapatid. Mas masahol pa nga sa kapatid eh, kasi yung kapatid niya hindi nakakahirap ng pera sa kanya, pero ako, panihiram ako ng hiram. Talaga, So, tingin yan talaga. And number one talaga, unahin talaga si Lord God sa buhay. Ang hirap pag wala kay Lord God. And daman-dama ko yan. And syempre, talagang sabi ko, may mga kapitan lang talaga ako. Kapit talaga ako eh. So, yung mga pinagdaanan ko sa buhay ko, yun ang baon ko. Pagbunta ko ng ibang bansa. And siguro, proud na rin ako dahil nainganyo ako dun sa kaibigan kong naging classmate ko ng high school sa isang subject lang na ang swerte niya dahil nasa Korea siya. Ang swerte niya, babalik na uli siya ng Korea. Pag nagkakakwentuhan niya kami, sabi ko, swerte mo dahil may magulang kang naandoon. And yung kita mo doon, million agad eh. So, pero hindi biro ang trabaho doon. Pinapanood ko. And may mga research din talaga ako. Hindi biro ang nasa ibang bansa. And pag nandun talaga ako, nasa Japan ako, and kung saan bansa man ako, pagsisikapin ko talaga. Uusay ang pagpakikisama sa tao, sa trabaho, saka presence of mind. And especially, the only one talaga yung huwag mo kalimutan yung Panginoon Diyos. Kasi minsan yung goal mo sa buhay, pag nawawala, basta bigay ka lang ng bigay sa pamilya mo sa Pilipinas, walang magmamalasakit sa pera mo kundi ikaw din dahil ikaw nagpakahirap. Dito nga, bago ako natapos sa pinag-aralan ko, talagang tipid na tipid ako sa baon, pakikisama din sa tao, talagang layo na nilalakad ko para marating ko lang yung eskwelahan namin. And talagang pag nagkikwentuhan nga kami ni Ma'am Lani, teacher ko sa English, kasi mahina ako sa English eh. Pero talagang nakakaiyak yung kwento namin. Kwento niya. Minsan, nalala ko talaga eh. Iyak ako. Iyak ako sa buhay ko. And lang, nalala ko lang yung time na nag-i-English ako talaga. Si Ma'am Lani. Ma'am Lani B. Si Ma'am Lani Bilarde. Thank you sa kanya. Kasi, elementary, high school, pagdating mo sa subject na yun, pinaiyak ako. Pero, nakagraduate ako. And, grabe, pero, na-proud siya sa akin. Sabi, siyempre, hardworking.
talagang present of mind din talaga. So, natapos ko yun. And, ano lang, nagpapaalakasan kami ng loob. And thank you talaga kay Ma'am Lani. Hindi ko siya makalimutan. Especially kay Brad na nagpapataas ng spiritual ko. Session ng Bible. Si brother. Hindi ko na banggitin yung pangalan niya pero bugbog na ako sa salita. Pero salamat sa kanya. Kabrad ni Brad Jason, and salamat din sa kanya dahil nakapag-worship ako, nakakanta ako ng kanta ng awit ng Panginoon Diyos. And may natutunan din ako sa kanya. Especially, siya yung taong hindi ko makakalimutan kasi na sa simpleng nangyari sa buhay namin, buhay ko, yung pag-awit ko sa Panginoon Diyos, hindi man maganda ang boses ko, pero nag-worship ako sa Kanya. Tanging yun lang yung kaya ko eh. Ako naman, may naman talaga ako kanta. And talagang thank you lang kay Lord God kasi doon ko na ipapakita yung pagmamahal ko sa akin sa pag-awit. Kahit hindi maganda ang boses ko, pero biruin mo, yung time na nakilala ko siya, gumanda ang boses ko. Doon ako nagkaroon ng confidence, and siya kasi mga awit. So, ang ganda yung banding namin. Ilang araw lang kami nagkasama pero lagi kami kumakanta gabi-gabi and nag-share and nagba-Bible study and nakapagpalakas ng loob sa akin kasi nagtrabaho ako sa construction. Yun, thank you so much sa kanya. Brother Alas, thank you so much sa iyo. And hindi ko nabanggit yung apelyido mo pero ikaw yung binabanggit ko doon. May mga bagay na siguro iba yung pagkakilala ko sa iyo. Napaka-totoong tao talaga. And salamat sa mga advice and alam ko babaunin ko yun kung nandun na ako sa ibang bansa. Ayan, thank you so much talaga. And for my family, hindi man ako perfect na anak ni mama, hindi man ako perfect na tatay, pero papasalamat ako sa Lord God kasi sa lahat-lahat ng mga pinagdaanan ko bago ko naman narating yon. And syempre yung sa akin kasi maging simple na lang talaga. Ang hirap din talaga kapag meron kang sakit. And lahat ng bagay na to, masama o mabuti, isusulat pa rin natin sa Panginoon Diyos. And that's it.